Welcome to the IT1E podcast, and I'm CK. And with me, as always, are my 5 other co-hosts. I'm Jimel. I am Lobain. I'm Mark. I'm Jam. And we are your guides through the hot topic of ethical eating. And in today's episode, we are going to explore vegetarianism and ano nga ba yung meaning nito and the arguments for adopting this diet. So, to help us out, we'll be speaking with our guest, Mr. Marlon. He is a church servant and leader here, located in Kawit, Cavite. And he's the one who will help us discuss the topic. And first up, let's clarify exactly, and in your opinion, sir, what vegetarianism means. Okay, so syempre based from science and other studies, pag sinabing vegetarian, they only eat vegetables and fruits, no? Pero some of vegetarians kumakain sila ng dairy products or sometimes may egg. So, yun yung pagkakanila. Pero they do not eat meat, no? Any forms of meat and even fish. So, yun, hindi sila talaga kumakain. What is the Catholic view on vegetarianism? No, actually, so for being Catholic naman kasi, for us, no, wala naman kaming ganong pinagbabawal na kailangan, since you're Catholic, kailangan vegetarian ka. So, hindi naman kami katulad ng ibang religion na maraming pinagbabawal. So, in the Philippines, we have different religion na kinabibilangan. Sa amin, wala naman. Basta, lagi lang pinapractice is, syempre, ano ka kumain. Dapat maayos, yung hindi ganun ka parang hindi ganun ka sama sa katawan ng tao yung kakainin mo. Yun. Okay. So, we have Jimel here and may katanungan siya in regards sa vegetarianism. Sir, my question is, how does your religion impact your views on vegetarianism? Actually, in my personal view, no, minsan kasi talaga, parang naiisip ko na parang better nga atang maging vegetarian. No? Not just because of gusto ko lang. May part kasi siguro may part sa akin na nakakakita ko minsan ng pinapatay ng mga hayop, yung ganun, chicken. Kasi we have experienced na nag-alaga kami ng chicken. And then, kasi nga, ang mindset, since we are Catholic, we have different festivities. Nag-alaga kami and inisip namin na ihanda yung chicken. Nung inihanda na yung chicken, hindi namin nakain yung chicken. Kasi nga, ang point of view is, inalagaan namin yung chicken. Pero mga bisita namin, kinain nila yung chicken. So, yun yung may part ako na, ay kawawa naman yung mga hayop pag pinapatay. Yung mga ganung bagay. So, yun yung point of view as Catholic. Pero sa akin, personal ko naman yun. No? Basta sa amin naman, wala namang pinagbabawal kainin. My next question is, as a church person, how do you or may na-encounter na po ba kayo na nabanggit sa Bible or napag-aralan na about sa pagkain ng meat or hindi dapat pagkain ng meat? So actually, meron naman talaga yan, no? Based from the Bible, it's under Leviticus, I think. So, binanggit talaga doon yung mga hayop na hindi mo pwedeng kainin. Kung mababasa nyo yun, marami doong binanggit. Even, hindi lang yung hayop sa lupa, no? Even hayop sa tubig, hayop sa himpapawid, no? May mga binanggit na hindi mo pwedeng. For example, sinasabi kaya some of other religions hindi kumakain ng baboy, it's because bawal dahil nakasulat nga daw sa Bible. So, kasi naka-differentiates na isang hayop na may walang hati sa kuko pero hindi nginunguya yung pagkain, yung mga ganung bagay. So, hindi siya pwedeng kainin. O pagdating naman sa tubig, pag daw ang isda ay walang kaliskis at walang palikpik, hindi pwedeng kainin. No? Sa himpapawid naman, mga agilang ligaw, mga ganon. So, hindi rin daw yung pwede kainin. But, syempre, yung ibang religion na nagpa-practice, no? We all know our brothers of mga Muslim community, yan. They have
parang picky sila sa pagkain ng meat. No? They only eat lamb, diba? Yung mga ganon. So, yun. Meron talaga yun sa Bible. Follow-up questions lang po regarding dun sa question na yun is, ang ibig sabihin niyo po ba, pwede talagang kumain ng meat? Nakadepende na lang po sa religion tsaka sa kung anong klaseng meat? Oh, actually, syempre we have different faith, no? Because ako naman, kino-consider ko din yung other religions. Why? Because for me, no, we only have one God. Ang pinagkakaiba lang, we differentiate based from our traditions and religion na kinabilangan. Ibig sabihin, yun yung practices na meron tayo. No, katulad sa amin sa Catholic, bakit kami kumakain ng baboy, no? Yung ibang mga religion ay hindi. Because sa amin, sa mga Catholic, ay kasama yun sa Old Testament. No, we differentiate na yung pork ay sinasama siya dati sa mga ceremonial feast. No, sa Old Testament yun. Kaya ganun ang... Kasi ang pork, ang ibig sabihin sa Old Testament ay lumilinis ng kasalanan ng isang ng tao based from the religion. Okay. So, may tanong lang ako, sir. In regards to sa parang mga religions view dun sa vegetarianism. But I'm not sure kung tama yung nasa isip ko kasi tuwing Semana Santa ata yun, parang may nabanggit sila na bawal kumain ng mga meat. I'm not sure kung pasok din yung manok. Tuwing, sure kung month of May yun kasi di na ako masyadong nagbabasa din about sa mga ganon. And can you enlighten us about those? Okay, so pagdating naman dyan sa Semana Santa or yung Quaresma kung tinatawag, so naglalay yan most of the time ay by the month of March and April. So hindi siya May, no? Ang May kasi ay sineselebrate namin as Flores de Mayo na yun, sa iba na yun. Okay. So by the month of March and April, so yun yung gunita naming mga Catholics about the sacrifice of our Lord Jesus Christ. No, meron talagang mga practices. So since we are colonialized by the Spaniards, so sa kanila naman talaga nanggaling yung mga ganyang traditions na meron tayo. Now, after those colonialization kasi, dahil nga bawal daw, no? Bawal, especially pag ako kasi, yung practice ko nung bata ko, if dumating ang Martes and Friday, hindi kami pwedeng kumain ng meat. So, ang kakainin lang namin ay fish, vegetable lang. So, hindi masarap yung pagkain. Bakit? Because the Tuesday and the Friday ay kino-coordinate namin sa Passion of the Christ. Kaya hindi kami kumakain, lalo na pag Quaresma. Pero pinakamahigpit sa family namin is pag Good Friday. So yun at all, wala talagang kinakain lang namin puro vegetable, fish lang, yun lang, wala talagang meat. Kasi nga, that is the day na namatay si Jesus Christ. Kaya hindi kumakain ng meat. Kaya gano'n. Okay. So, kayo ba guys, meron ba kayong mga pinaniniwalaan na bawal kumain ng mga meat tuwing mga Semana Santa? Sa family niyo ba? Sa amin naman, sa pamilya naman namin, wala namang nabanggit dahil yung religion naman namin is walang pinagbabawal na kainin or may sinasuggest lang na food na dapat namin kainin. Wala naman. Ikaw ba dyan? Wala naman. Tulad din sa mga nabanggit nila, wala rin Wala. sinabi. Kayo ba guys, meron ba kayong mga pinaniniwalaan or yung mga sinusunod na tradition? Meron akong may pinapaniwala na about ako dun sa ganun sa Quaresma. Since, yun nga, sa Good Friday, is bawal nga kumain ng mga baboy, ng mga masarap. Kasi, ang sabi daw is, naghihirap daw si Lord Jesus Christ na, syempre, naghihirap siya, tapos kakain kami ng mga masasarap. Parang nakakabastos, kaya bawal talaga kami kumain. Tsaka, it depends on the tradition of the family. No, kasi tayo, we are family-centered. Yes. So, kung ano yung kinalakihan natin, as long as napapractice yon ng different generations ng family, magko-continue yon yung ganung paniniwala. So, sa amin, sa mga Catholic, wala namang ganung masyadong pinagbabago. And, hindi din naman ma-assure, no, na lahat ng Catholic ay, sabi nyo nga dun sa Quaresma, ay sinusunod yung mga practices ng mga ganun.
So it depends on the family tradition. Okay. So before we proceed to another question, so gusto ko lang magpasalamat sa ating sponsor, which is Nescafe. So magpa-play tayo ng ating sponsor right now. So we're going to play some music and stay tuned. Babangon tayo, susulong tayo, babangon tayo, susulong tayo. Magbabanat ng buto, todo-todong pagkakayod. Dahil pag may tinanim, tsak na may aanihin. Tanim na kape ay hihingo, sa tulong nyo di susuko. At ang pagbangon natin, ang gigising sa mundo. Babangon tayo, susulong tayo. Dahil ang pagbangon nating ito, ang gigising sa pangarap mo. Babangon tayo, susulong tayo. Babangon tayo, susulong tayo. Babangon tayo, susulong tayo. Babangon tayo. And thank you so much Nescafe for our today's sponsor. And now we're back with the topic of vegetarianism and the views behind it. And we have Jam here. I have a question, sir. In your opinion, ano ang negative and positive effect ng vegetarianism sa health ng isang tao? Actually, para sa akin, since hindi naman nga ako vegetarian, I don't know what is the positive or negative part of being a vegetarian. No? Pero siguro naman, parehas naman. Ako, hindi ako vegetarian. Meron din namang positive and negative dahil sa pagkain ko. Some part of it ay hindi naman maayos yung pagkain natin. Sumusobra tayo, no, may mga kinakain pa rin tayong bawal, no, doon sa mga kisa. Siguro, so they are vegetarian. Siguro for me, hindi ganun kataas yung mga nutrients na nakukuha niya na nakukuha sa mga meat, no. Yun lang, pero hindi ako sure, no, because hindi naman ako nutritionist sa part sabagay. na yun. Hindi naman tayo pwedeng magbigay ng opinion kung sa atin mismo Yes. hindi tayo vegetarian itself. So, maganda yun. Pero yun nga, may tanong nga po ako na regarding sa kumakain ng bawal. Kasi meron po mga religion na bawal sa kanila yung mga ganito. Paano kung kayo po ay nasa sitwasyon na meron kayong ka-churchmate na gano'n na kumain ng bawal, ano pong magiging reaction? Ganda tanong Ka-churchmate ko na kumain. For example, hindi ako Catholic, ganun. Tabo. Siguro, for example, hindi ako Catholic and bawal kumain ng pork. Kung kami ay talagang sacred, I mean, yung focus kami dun sa religion. So, because hindi naman kasi lahat ng churchgoers ay focus. Ibig sabihin, parang super devoted. No, some of us ay, yung iba nga, hindi naman nagsisimba, nagdadasal lang. Enough na yun para sa kanila. Siguro kung meron akong katulad na or kasama na kumain ng bawal na pinagbabawal, well, nasa sa kanya na yon, no? Hindi naman ako kailangang umawat sa kung anong bagay na meron siya kasi ano naman yun, kumbaga responsibility niya yun. Personal niya yun, choice. personal niya yun. Personal choice niya. Siyempre kung ako, kung gusto ko din tumikim ng hindi naman bawal, for example, meat, yung pork na bawal sa religion namin, siyempre hindi ako titikim noon because para sa akin, responsable ako sa religion na kinabibilang. Against your values na yun, sir, no? Sa may pinag- Values. Okay, sinusunod. Again, babalik tayo ulit sa family traditions and mga nakasanayan natin. Okay, next question po, sir. Mas prefer po ba sa inyo na i-encourage natin yung ibang tao na maging vegetarian po? Yun. So, ulit ko lang, no? Since hindi nga ako vegetarian, parang hirap naman encourage ng ibang tao no, para maging vegetarian. Siguro encourage ko silang maging balance yung pagkain. Since for
sa ngayon, napakauso yung mga samgyupsala, no? Ang dami mga restaurant na they offer na unli meat, unli pork, ganun. Siguro maging responsible lang din tayo sa pagkain. Kasi nga, ang daming balita sa news, no, na pababa yung age limit na nagkakasakit. So, bakit sila nagkakasakit? Because of unhealthy lifestyle, tapos yung mga kinakain. Yun yung mga magiging problema natin. Mga walang vitamins na. Walang vitamins. Minerals. So clearly, no, marami tayong nalaman na benefits ng pagiging vegetarian or kahit pagkain lang ng gulay. And personally, di ako mahilig sa gulay kasi nung bata pa ako, di ako sinanay kumain. So ngayon, medyo picky ako pagdating sa mga kinakain ko. And ikaw ba, Sai? Alam ko nag-workout ka eh. And syempre, gusto mo pala nakatawan. Ikaw ba, ano bang opinion mo about dun? Okay, sa akin naman, no, di ko naman kino-consider yung sarili ko bilang isang vegetarian. Pero since laking probinsya ako, nakasanayan na namin kumain ng gulay, tulad ng malunggay, saluyot, okra at iba pa. So, okay naman siya, nag-work naman siya. Parang kailangan kasi sa pag-workout, healthy lifestyle yung kailangan namin. Balanced diet, no? Kailangan namin ng balanced protein, iba't ibang vitamins, minerals. Kaya sa akin, mas okay sa akin na maging kumain ng gulay. Ibabalance ko talaga yung healthy lifestyle talaga ako. So sa inyo guys, based sa pinag-usapan natin kanina, balak nyo rin ba maging vegetarian? Para sa akin, may balak din ako maging vegetarian kasi naaawa rin ako sa mga hayop na pinapatay like yung manok, yung baka. Siyempre, namumuhay rin sila ng papayapa dito tapos papatayin lang, kakainin. Like, masarap siya pero nakakaawa rin at the same time. Kasi yun nga, papatayin sila. Pati yung mga anak nila, pinapatay din. Yung mga sa poultry farm, no? Nakikita ko ngayon. Ginagamit silang mga, yung binibenta sa, namely yung chuksugo, di ba? Mga antoks, mga... Tsaka ginagawa silang mga nuggets. Sa McDo ba yan? Sa McDo. McDo daw. So, kayo ba guys, ano bang nyo? Mas gusto nyo ba maging vegetarian in the future? Sa akin, wala akong planong maging vegetarian kasi para sa akin, kung titingnan nyo naman yung physique ng katawan ko, more on kailangan ko ng mas maraming nutrients na makukuha ko rin hindi lang sa gulay, kundi sa mga meat na kinakain natin. Kung baka gusto mong maging balance lang. Protein din, yun nga, nabanggit natin kanina. And ikaw ba, Jimel, ano bang personal view mo kung magiging isa ka bang vegetarian or in the future? Para sa akin, wala naman, para sa akin, wala akong idea kasi, hindi kasi ako masyadong nakain ng gulay, ganun. May limit lang ng pagkain ko ng gulay, like mga kangkong, ganun. Kasi nakasanayan ko ng di kumain talaga ng gulay simula nung bata pa lang ako. So, basically, sinasabi mo is wala kang balak maging vegetarian in the future. Yes. Ikaw ba, Paps? Ano bang idea mo dyan sa pagiging vegetarian? Mas prepare mo ba? Or mas gusto mo ba maging vegetarian in the future? Para sa akin, mas gusto ko pa rin yung balance kasi kung purong gulay lang kakainin mo, may mga nutrients na wala sa sa gulay na meron sa karne. Kaya mahalaga yung maging balance pa rin. And before we wrap up our session or today's topic in regards to vegetarianism, and we have last question for our guest, Mr. Marlon. And sa tingin mo po ba, ahaba ang buhay pag kumain ng gulay? Siguro for that idea na haba yung buhay, it's siguro depende pa rin, no, sa tao on kung paano siya kumain, no? Kung paano niya iti-treat yung self niya. Hindi naman araw-araw i-cheat day, no? Even ako naman, dumadating ako sa point of view na baka hindi humaba yung buhay ko, no? At some point kasi yung lifestyle nga ay hindi okay. So, may suggestions or may advice to the youth for today. Siguro sabayan nila ng exercise. Pero syempre, since you are a college students, no, super busy ng schedule, mahirap magsingit ng mga ganyang mga exercise or minsan mahiyakag ng tropa, no?
sana ay maisip na yung self-care, no? Huwag kakalimutan ng mga bata yun ng self-care. Kasi, especially, wala naman nagsisisi sa huli. I mean, wala pala nagsisisi sa unahan. No, lahat nagsisisi sa huli. No, yun lang yung kailangan, yun ang importante. Well, if you enjoyed your life at namatay kayo at the age of 30, so be it. Wala naman tayong magagawa doon. Sa huli, di tayo magde-decide kung haba pa ang buhay natin. Definitely. No? Kumbaga, as a Catholic nga, no? Tinanong niyo ako for my religion. As a Catholic, hindi kami naniniwala kasi if your time is long or short. Basta it depends on the decision of the Lord kung okay ka na o stop ka na, hanggang dyan ka na lang. Kasi naniniwala kami na once na namatay yung tao, ibig sabihin, namukadkad na siya. Nagawa na niya lahat. Tapos na yung purpose. Tapos na yung purpose. And that is the time na kukunin na siya ni Lord. Kumbaga sa garden, isa na siyang pinakamagandang bulaklak na kailangan ng pitasin. Ang ganda ng sinabi mo, sir. So, that wraps up our vegetarianism dive. And we learned so much from our guest, Mr. Marlon. And thank you so much for being our guest. And whether you're ready to fully commit to an animal-free diet or want to simply reduce meat intake, lagi nating tandaan na lahat ng sobra ay nakakasama. Thank you so much for tuning in, fellow 1E. And hanggang sa muli, paalam.